Oh, ito pakinggan naman natin mga bossing, yung fishing expedition ng Congress. Ito, pakinggan ninyo. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Ang mga nag-aakusa dapat sila ang maglabas ng ebidensya. O tingnan nyo, kung may ebidensya sila, aamin sila dito, wala silang ebidensya. Ma'am, hindi ho ba ang mga grounds po para po sa impeachment ni VP Sara kasama yung unexplained wealth at saka daw po yung violations sa SAL-N, di po ba? That is correct, Manong Ted. Okay. Ang claim po ng kampo ni VP Sara, na dito po sa aligasyon na ito, wala ngang ultimate facts. At ito nga daw po based on speculation and built on conclusion. Ano ho ang hawak ng komite based on the complaint na may nagpapatunay na totoo pong merong unexplained wealth ang BP at maging merong mga irregularidad sa kanyang SAL-N. Ayan tinanong, ano pong meron kayong ebidensya? Kasi kayo po ay nag-aakusa. So ano po yung ebidensya sa kanilang akusasyon? Di ba? Halimbawa, kung ako, meron kaming ebidensya. Yung property sa ganito, yung property sa ganyan, yung property sa ganon, yung property sa ganyan. Sa SAL-in niya, hindi kasi nakadeklara yan eh. So kapag hindi nakadeklara sa SAL-in mo yan, nakaw na yaman yan. Lalong-lalo na, nakakuha tayo ng kopya ng mga titulo ng property na yan, nakita natin nasa pangalan nila mag-asawa. So kung nasa pangalan nila mag-asawa, tas wala sa SAL-in nila, o wala sa deklarasyon nila, ibig sabihin, ill-gotten yan. Misdeclared or misrepresented yung kanilang pinangahawakan na dokumento or yung SAL-in o yung isinapubliko nila. Buti kung ganon. Tingnan ninyo kung ano meron sila. Well, right now, Manong Ted, ang hawak lang natin ay yung naging manifestation ni Congressman Ridon. So ang hawak lang nila is yung manifestation ni Ridon. Yung mga sinasabi ni Ridon, yung mga lumalabas sa bibig ni Ridon, nothing more, nothing less. May hard evidence? Wala. How can you establish a reasonable doubt kung wala naman pala kayong hard evidence, meron lang pala kayong yaw-yaw? So ayan yung sinasabi natin na, do I have to submit to you? Or do I have to submit my evidence to prove na may katotohanan yung sinasabi mo? No. Ikaw ang magpakita sa akin ng ebidensya and I will prove to you that your evidence is fake. This is what we have and maglabanan tayo ng ebidensya. Certified ito ng mga ahensya ng gobyerno. So siya mismo umamin na wala talaga silang ebidensya. Paano tatakbo to? If you remember, the two SAL-N which were shared during the determination of sufficiency in substance of the third and the fourth impeachment complaint. Nevertheless, ayon sa ating mga justice members, hindi natin pwede i-expect ang mga complainants to have with them already this bank records, considering that they are protected by the bank secrecy law. Yun naman pala eh. Wala kayong bank record. Wala naman pala kayong pinangahawakan. Meron lang kayong speculation. The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse kayo na hindi tama yung kanyang SAL-in. Nagdududa kayo sa kanyang SAL-in. O di mag-imbestiga kayo. Ngayon, iimbestiga kayo, maghahanap kayo ng ebidensya, sa akin nyo kukunin yung ebidensya nyo, ako na inaakusahan nyo, nek-nek nyo. Nek-nek nyo, ba't ako magbibigay sa inyo ng Di ba? Hindi ka patuli. Tuli na ako. Hindi ka patuli eh. Pakita mo nga. Kung tuli ka na. Di ba? Gago. Magpakita ka ng picture na hindi pa ako tuli. Yun yung ebidensya mo. Tapos patutunayan ko sa'yo, natuli ako. Ilabas mo muna yung ebidensya mo na hindi ako tuli. Hindi ka tuli. Pakita mo nga kung tuli ka. Alam mo yun, katarantaduhan yan eh. So sinasabi nyo magnanakaw si Inday Sara, wala naman pala kayong pinangahawakan na dokumento na nagnakaw talaga siya.
nagdududa lang kayo na nagnakaw siya dahil may discrepancy, wala naman pala kayong ebidensya na magpapatunay sa teorya nyo. Abay, mga gago pala kayo. No? As a matter of fact, maliwanag sa batas na itong impeachment cases, this is the only opportunity kung saan pwedeng mag-request ang complainant ng subpoena bank records. That is true, the compulsory processes power granted to the House of Representatives. Hindi na. I will show my bank records sa tamang forum, which is the impeachment court, Senate. I will show them kung bakit ito yung nasa salin ko. Ikaw, magpakita ka din ng ebidensya mo na nagsasabi na mali itong nasa salin ko. Yung nagsasabi mo. Pwede mong isubpina, pero ikaw bilang hindi ka naman korte, pwede kong hindi ibigay sa'yo, nek-nek mo. Pero kapag sa Senado na hiningi yan, natatandaan ninyo nung gustong buksan yung Jose Pidal envelope na sinabi ng Senado hindi bubuksan yan. Yung Senado, which is the impeachment court, will decide whether or not gagawin itong mga bagay na ito, hindi kayo. Kayo bilang piskal, kailangan titingnan nyo ano yung mga ebidensya nung nag-aakusa. Meron ka? Wala. Wala pala eh. X to. Yun lang ang trabaho nyo bilang piskal. Ang trabaho ng Congress bilang piskal, check nyo sufficient ba yung mga ebidensya nila. Kung sufficient, di go. Pero kung nag-aakusa ka ng mali sa kanyang salin, tapos wala ka namang ebidensya, kailangan mo pang hingin yung salin, yung bank records para lang yung iyong teorya mapagtibay mo. Tangina, ibig sabihin wala kang ebidensya, so hindi siya sufficient in substance. Sufficient lang siya in theory, pero in substance wala. Wala kang ebidensya that proves your theory. So bakit pa natin pag-uusapan yan? Kung ano lang yung mga may ebidensya, yun lang yung ipopostro natin, doon lang tayo may laban eh. Pero yung walang ebidensya, haka-haka mo lang, tanginan yan. Tapos, ginawa mo pa rin articles of impeachment. Ibig sabihin, katarantaduhan yung ginagawa nyo dyan. And even to the Senate, no? So, bagaman tama ka, Manong Ted, sa observation mo na kulang sa attachment. But the explanation to this, according to the members, they cannot avail yet of the bank record protected by the bank secrecy law. And they are actually taking advantage of this process, the impeachment process, to be able to present those bank records in support of the allegations of unexplained wealth. No? So, ito naman, in-explain na ni Kong Terry Ridon during his manifestation. His theory about the offense committed is dapat yung kanyang nag-generate na income wherever they come from should be disclosed either in the SALN or in the income tax return. Otherwise, kung hindi ma-disclose, his theory is that constitutes unexplained wealth. Hindi. Kung hindi makakapagpakita ng ebidensya si Ridon sa kanyang teorya, ibig sabihin, siya, chismoso lang siya. Ngayon, kung merong akusasyon kay Inday Sara sa court, sa impeachment court, at hindi siya nakapagpakita ng sagot doon sa demanda sa kanya, doon pa lang mapagtitibay yung inyong teorya at matatalo siya sa kaso. Siyempre, hindi naman siya magpapatalo sa kaso. Kayo nga, ang papangit nyo na eh. Ang dami nyong bintang sa kanya. Kayo yung pumapangit. Siya nga, baliwala. Again, Luistro, you have to understand, ilalampaso kayo ni Inday Sara sa impeachment court. Bakit? 3 years na silang prepared dito. Kayo naghahanap pa rin kayo ng ebidensya hanggang ngayon.
3 taon nang ready sila. Sabi si ano nga, tinan mo yung abogado niya kanina. Magbibigay ba kayo ebidensya? Pag-uusapan namin, titinan namin. Pero kompleto na kami. Kinausap ko na si Inday tungkol dyan Ma'am, okay na ba kayo? Ready na ba kayo? Oo, last year pa. Last year pa kami ready. Mantakin mo 2023 pa lang. Ano na kami? Ready na kami. Yung timeline, pinakita niya sa amin yung timeline kung paano siya tinatrabaho. Siya nga ang nagpunta, si Inday Sara nga nagpunta kay Pastor Apollo Kibuloy para sabihin na, Pastor, uunahin ka. Titirahin yung SMNI, tapos bubuhayin yung mga kaso mo, tapos yung tatay ko ICC, tapos ako impeachment. Matagal pa yun. 2023 pa lang, sinabi niya na yun kay Pastor. Alam na ni Inday Sara lahat yung mga galawan nyo. Kala nyo naman ngayon lang yan. Hindi, no? Kayo ang hindi handa. Si Inday handang-handa na. Sabi nga niya, last year pa, bloodbath I want a bloodbath. Gusto ko nga magpunta dyan sa Senado para magkapahiyaan kami. Again, kung ikaw wala kang tinatago, hindi ka takot. Tapos si Inday Sara, is she delaying it? Hindi. Ready na siya for a bloodbath. Ready na, sabi nga niya, alam mo ba, Boss Dada, ang laki ng binabayad ko sa abogado. Hirap na rin ako sa pambayad sa mga abogado 2023 pa lang, ready na kami. Since then, binabayaran ko na lahat yan. Kaya gusto ko magkaroon na ng trial para yung binabayad ko sa kanila, magkaroon naman ng silbi. Bayad ko yung mga yan since then until now. Kaya nga gusto ko mag-push through. Kung mag-push through, kung madismiss na para hindi na ako magbayad ng mga abogado. Ready si Inday Sara, Lubistro. Kala mo naman nakakatakot ka. Hindi ka nagbabayad ng utang mo kapal ng mukha mo. Sinisingil ka nga kapal-kapal ng mukha mo. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabayad. Tangin na yan. Di umano nakatanggap kayo ng maleta. Mano ba naman? Bawasan mo yung tinanggap mo dun na 8 million. Mabayaran man lang ni Inday yung mga abogado niya. Para, yan, ambag-ambag din. Kapag ka nakagamit ka ng serbisyo, binabayaran yung serbisyo, hindi thank you yun. Kapal-kapal ng mga mukha nyo. Opo. Pero ma'am, para lang medyo ma-fortify pa po natin ang inyo pong katwiran dito sa isyong ito. If I may just again ask you, doon sa sinasabi ng mga abogado ni VP Sara na ang proseso kasi, evidence muna bago ang hearing. So lumalabas daw po na sa ngayon ang Justice Committee ay naghahanap pa lang ng ebidensya sa particular na grounds na ito na unexplained wealth at yung SALN violation. Bakit daw po kumbaga hindi man lang nagpakita ng katibayan tungkol dito at ito na agad dinesisyonan na may grounds dito po sa particular na allegation na ito. Again, ma'am, please. Let us remember, Manong Ted, there are 5 steps. 5 steps before the Justice Committee to complete the impeachment proceeding. Yung evidence na may be required dito, it's just reasonable amount of evidence. It is not substantial evidence. It is not probable cause. Lalo namang hinding proof beyond reasonable doubt. Yun naman pala So umamin na rin sila na wala pa naman sila doon sa kasi kung makabintang na sila kay Inday, kala mo may ginawa na si Inday. Inamin niya na itong steps na itong ginagawa nila is not determining whether the person is guilty beyond reasonable doubt. Tinitingnan lang namin kung meron ba silang enough na evidence for this to stand in court. Yun lang. So they have enough evidence for the case to stand in court. Pero hindi siya parang masasabi mo na guilty beyond reasonable doubt itong inaakusahan nila. So yun naman pala bakit kung makabintang kayo kay Inday parang totoong-totoo na may mga kasalanan siya. Sinasabi nyo lang pala na matibay yung mga akusasyon sa kanya, pero hindi natin alam kung totoo ba yung akusasyon sa kanya. Pinapaikot-ikot nyo pa Sabi ko nga sa inyo, hindi kayo makakalusot sa amin As a matter of fact, to be specific, nowhere in the rules will you see the amount of evidence required. The only parameter is, according to the Supreme Court, it depends on the exclusive judgment of the justice members whether the complaint on its face and on its attachment can be declared as sufficient in form and in substance. Wala pa po tayo sa trial.
wala pa po tayo sa determination. Ayun naman pala wala pa sa trial, wala pa sa determination whether itong mga evidence is true. Bakit parang kung makapag-press con kayo, parang putang ina, guilty na si Inday Sara? Samantalahin nyo na yung pagpipress con nyo dyan kasi pagdating dun sa Senado, patay kayo lahat dun. Sa liig lahat ang tama nyo ron. Kasi pag naglabas sa si Inday Sara ng pagkarami-rami niyang ebidensya, walang hiya. Mapapahiya kayo lahat. Baka naman pwede by then, bayad mo na yung utang mo, ha? Of probable cause. Kaya ang sabi ko po kahapon sa ating opening statement, hindi po ito paglilitis. We are just trying to find reasons which will justify the continuation of our impeachment proceeding. No? So granting na wala pang bank records, granting that the SALN available to the committee is the 2 SALN which were manifested, shared by Congressman Ridon, we took note of the fact that these bank records cannot be availed of yet by the complainant. As a matter of fact, they need to make use or explore the compulsory power of the Justice Committee to be able to avail themselves of these bank records and present them before us in support of the allegations of unexplained wealth. So wala. So suma total, ang ibig niyan sabihin, walang ebidensyang hawak si Ridon, kaya humihingi pa sila ng ebidensya. At ibig sabihin, itong Committee on Justice na ito, hindi naman kailangang sagutin nila Inday Sara. Kasi whether Inday Sara likes it or not, itong itong Committee on Justice na ito, dadalhin yan sa plenaryo at kung ma-impeach itong si VP Sara sa Congress, wala siyang choice but to defend herself sa totoong korte, which is the impeachment court. So, yung ginawa nila VP Sara na hindi nagbigay ng mga ebidensya rito, strategically, ano ba yun? Maganda ba? Strategically yun? Yes. Bakit? Kasi nga, pupunta sila sa pag na-impeach si Inday Sara dito sa Congress, pupunta sila sa hearing sa Senado nang wala silang mga dalang baril. Makikipaggera sila na wala silang mga dalang bala. Wala silang mga dalang baril. Si Inday Sara para siyang Iran. Para siyang Iran na habang nakikipag-negotiate siya sa Amerika, habang pinatutunayan niya sa Amerika na wala siyang ginagawang masama, naghahanda na siya sa gera. Naghahanda na si Israel sa gera. Si Iran. 25 years na hinahanda niya na yan. Bakit? Nakita kasi ni Iran na ginawa ng Amerika ito sa Libya, saan ba to? Sa Afghanistan, ginawa niya sa Iraq, ginawa niya sa Syria. So, kapitbahay man niya to. At pare-parehas naman yung sinasabi na may nuclear ka, delikado ka. Delikado ka sa buhay ng mga tao sa mundo. So, alam na ng Iran yun. Kaya sabi niya, habang pinatutunayan niya, habang wala po kaming kasalanan, nagbubuo na siya. Nagpapalakas na siya ng kanyang depensa. Nung hindi na maiwasan yung gera, nagpasabugan na sila. Kita mo. Si Donald Trump ngayon, tain-tae. Hindi alam kung kanino hihingi ng tulong para makadaan sila dun sa napakaliit na lagusan na yun. Diyan sa Iran, kung saan dumadaan yung mga langis. Di ba? Yan yung sinasabi ko na pagdating doon, boom, ready na pala yung Iran sa full-blown na gera, nagulat sila. Kasi, it turned out, hindi pala, yung palang mga pinakawalan nila ng mga armamentes ng mga unang linggo, yun na pala yun. Ngayon, ang Iran hanggang ngayon, nagpapadala pa ng mga, ng mga missile nila. Alam nyo ba yung Israel, meron silang Iron Dome, na-intercept nila lahat, naubos na. Yung bala nila ng Iron Dome, nakakapasok na sa kanila yung mga missile. Bakit si Iran, may missile pa rin? Si Israel at saka si US, parang mahina na. Kasi naubos na nila. Si Iran, 25 years niyang pinaghandaan yan. Ang dami niyang ginawa. Alam nyo ba, meron pa si Iran na isang drone. Na ang halaga ng drone na yon, ganito katalino yung Iran Yung halaga ng drone na yon, $20,000 lang. As in, chipipay, ang bagal na drone. Ang bagal lang niya.
Pag pumasok yun sa airspace ng Israel o ng kahit na anong, halimbawa, Qatar, Dubai, pagpasok nyon, i-intercept yun ng missile. Boom! Sabog yun. Kasi ang bagal niya eh. Ang bagal ng under niya. Sabog talaga, boom. O, doon sa isang instance na yun, kita mo kung gaano katalino ang Iran. 20,000 lang yung halaga nung nung drone nila. Alam mo ba ang halaga ng missile na tumama sa kanya? $2 million. So doon pa lang, luging-lugi na sila. Pasabugin mo, kung meron akong isang 100, meron akong 100 na drone na gano'n na pasasabugin mo ng tig-2 milyon na missile. Wala na, natalo ka na kagad sa akin. Tama? Dahil ang mura lang nung nawala sa akin sa'yo, milyon-milyon yung nawala sa'yo. So gaano kalaking pera ang nawawala sa Amerika, sa Israel, dito sa gera na to? Pinaghandaan yan ng Iran lahat. Pinaghandaan ng Iran lahat yan for 25 years. Ganon din si Inday Sara dito sa gera na ito na haharapin niya dyan sa Senado. Habang nagsasalita lahat na itong mga congressman, sila collect ng kamalian ng lahat ng mga ito. Habang nagkakandara pa silang humaghanap ng ebidensya, si Inday Sara, alam niya na kung ano yung articles of impeachment, alam na ni Inday Sara kung paano niya ipagtatanggol yung sarili niya pagdating ng gera. Lahat ng missile ng mga tuubos na, si Inday Sara, nagpapakawala pa. At pagdating ng dulo, maa-acquit si Inday Sara, magiging presidente ng Pilipinas, itong mga buwaka ng ina nito, lahat yan makukulong. Tandaan niyo yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutuwa.